Kalingap. Hi mga kalangga! Please support Wow Life TV. Thank you. You're Mr. Good Vibes. Yeah! Bakit ba ako'y laging ganito? Lagi akong di mo pinapansin. Para na lang akong laging sumusunod sa gusto mo. Lagi kitang inaalala kahit di mo ako pansin. Para na lang akong laging sumusunod sa gusto mo. Lagi kitang inaalala kahit di mo ako pansin. Honey, my love, so sweet. So, yun na guys, no? Magandang araw po sa inyo. Maganda kayong lahat talaga. My God! Shout po sa lahat po ng mga Team Kalingap Rochelle fans. Shout po sa lahat sa Kalingap Rochelle or Rochelle Kalingap. Mega love shout po sa lahat. Guys, magandang araw po sa atin. Saka, ano nga pala ngayon, no? Ngayon ba ang undas or bukas? Bukas or ngayon? Ngayon niya tayo simula. Hindi ko alam kung anong date na kasi. My God. Kahit ako'y di mo pinapansin, hindi ako nagagalit sa'yo, pagkat alam ko na. So, ito na guys, no? Another video reaction ang gawin natin ngayon sa panibagong araw na to. At your service, Mr. Wow Life TV. Wow Life TV. You're Mr. Good Vibes. So shoutout po sa lahat guys. Sana po sa mga nakinood ngayon sa mga nanood pala. Sa mga nanood ngayon sa live streamer ko. Sana guys baka kahit like lang, wala nang palipad. Like and share, okay na po yun sa mga content creator. So yun na guys, at your service, once again, Mr. Wow Life TV. Pero bago po tayo magsimula, please do support. Support po natin lahat ng buong Team Kalingap. Especially sa ama ng Kalingap, Val Santos Matubang, kay Kalingap Rab, kay Boss Kalingap Rab, at saka kay Ate Edna Vlogs. And to all Kalingap partner. Saka sila ni Rowell of Malalag, Grisel Morales Vlogs, Tariray, Kalingap Awi, Kalingap Angeli, Kalingap Dan, sino pa yung mga basta sa lahat po, please do support sa Team Kalingap. So ito na guys, anuhin natin ngayon, hindi mo na pa yung kilig-kilig, no? Actually, nireact ka to kagabi ng kasamahan kong reactor, which is si Borolo's Thinking. Dapat ma-upload ko na siguro kagabi kasi nagplano na kong i-react ko pero hindi ko natuloy kasi medyo masama yung pakiramdam natin. So ngayon ko nang ituloy, no? So shoutout po sa lahat guys. Tara guys, umpisahan na natin at pakinggan natin panoorin or pakinggan natin ang isang ni Langga which hindi Langga tawag natin kay Rowell. Kay Rowell of Malalag na si Ate Christy ayaw nang magpa-vlog. Anong dahilan at bakit kaya? So yun. Kahit ako'y di mo pinapansin, hindi ako nagagalit sa'yo, pagkat alam ko na ang iyong damdamin para sa'kin. Shoutout sa lahat guys. God bless po sa ating lahat. Tara, umpisahan na po natin to. Sa ating lahat and welcome po sa ating channel ang Rowell of Malalag. So sa mga bagong bisita, ay nga pala kay Rachel at kay Rowell, ingat po kayo sa biyahe nyo kasi nag-live siya kayo ng umaga. Ingat po sa biyahe nyo. dito sa ating channel mga Kalingap. Don't forget to subscribe, Rowell of Malalag, and also po kay Kuya Val Santos Matubang at Edna Vlogs. Kaya guys, importante din kasi sa mga gaya ng mga charity vlogger like Rowell of Malalag, sa lahat ng mga charity vlogger, importante sa kanila yung no skip ads. Idamay nyo na rin yung mga reactor.
Yung no skip ads talaga, malaking tulong na yun sa mga content creator. So, yun. Tsaka, kung may mga upload man sila ni, kung, alam naman natin, araw-araw may upload tong dalawa na to, lalong-lalo si Roel of Malalag at Rachel Morales, yung like and share. No skip ads, yun yung importante sa lahat eh. Like and share, tapos thumbs up or thumbs up yung naano ngayon. So, mas maganda yun, di ba? So, tara, game! Kay Kalingap Province, syempre. Mamaya na ako magpatawa. Sa ating kasamahan pong mga YouTuber din po mga Kalingap. So for today's vlog, andito po tayo sa lugar po nila Ate Christy, ang dating GRO po no, na may 4 po na anak na in-refer po sa atin ni Kuya Marius Vlog. So ngayon mga Kalingap, Pag sinabi kasi mga ganyang work, GRO, hindi nalingid sa ating kalaman na marami talagang manghuhusga dyan. Pag sinabing words na GRO, isa lang agad ang takbo ng isip ng mga karamihan. Hindi ko naman nilahat, pero karamihan. Nagganitong babae siya, ganyang babae siya. Pero mas maganda kasi, doon lang sa mga nang babash kay Cristino na alamin nyo muna yung buong pinto kung bakit nagiging ganyan yung trabaho niya bago nyo husgahan. Bago husgahan o bago punain. Yun lang. atin pong bisitahin po ulit kasi noong nakaraang vlog po natin, yung mga anak lamang natin yung nakita dito mga Kalingap, no? At si Ate Christy daw po ay nanganak. So ngayon po atin pong kumpirmahin and syempre para din mas matulungan pa mga Kalingap natin pong bisitahin po dito kasi si Nanay Conching ay nagbigay po ng 5,000 pesos para po sa kanila mga Kalingap. At ayun po, bumili po tayo kanina ng mga groceries tsaka bigas at syempre mga panggamit po, no? Mga yung lampin o kaya yung mga pampers, mga diaper po para sa kanyang isinilang po na sanggol. So ayun mga Kalingap, ito yung magandang ito yung magandang charity vlogger like Roel of Malalag. Nakahanda agad nung nalaman niyang nanganak na, so binili na niya kung ano yung mga kailangan ng mga babaeng bagong anak. Bigila na agad, di ba? dito na po tayo sa mismong bahay po nila, no? Syempre kasama po natin dito si Kuya Reagan tsaka si Kuya Alpi, and sa likod po andun sila Kuya Marius Vlog kasi meron po kami natanggap po na isang mensahe mga Kalingap galing po kay Ate Christy na ayaw na po daw niya magpa-vlog, no? Kasi nga na-stress po siya sa mga basher po kasi mismong kanyang anak ay dinadamay na po dito sa pagdi-discriminate o kaya binabash po sila. So ngayon po amin pong paliwanag Sa mga Ate Christy, no, kung sakali man na payo bilang isang reactor ni Roel or kaibigan mo sa wag mo pong pansinin yung mga taong nang babash sa'yo o nagsasabing ganito ganyan kayo kasi purkit na rin sa na-vlog ka tapos nalaman kung ano yung dati mong trabaho. Wag po kayong magpa-apekto po kasi unang-una wala namang alam yan yung mga nang babash sa'yo sa buong pangyayari or mismong kwento ng buhay mo. Wag po kayong magpaka-apekto. Basta alam mong wala kang inapakang tao, na hindi yung ginagawa mo, hindi ka nang agabyado ng tao, ituloy nyo lang po. Wag po nyong pansinin yung mga haters or bashers. Yun lang. Wag nyo pong pansinin po na wag kayong magpaka-stress doon sa mga taong sabihin kong mga utak talangka or mga taong hilig mangpuna or manghusga. Yun lang. Tinawagan si ate, and syempre disclaimer lamang po mga Kalingap, no? Sa lahat po ng mga nakapanood sa video na ito, no, or nakakita sa mga litrato, sana po maging sensitibo po tayo sa ating mga komento, no? Isipin po natin na si Ate Christy po ay talagang bunga po ng kahirapan po sa buhay, no? Siya po ay pumasok po sa kanyang trabaho para lamang itaguyod yung kanyang mga anak and syempre yung kanyang pamilya. So huwag po nating i-judge kaagad o discriminate mga Kalingap. So ngayon mga Kalingap, atin pong alamin po ang buong kwento, no? Dito naman po sa Roel of Malalag na channel. So tara mga Kalingap, samahan niyo po kami. Tama yun sa mga Tama yung sinabi ni Dudong na sa lahat ng makapanood ng video niya, bago kasi kasi sa bagay hindi natin ma-place yung mga ibang utak ng mga human being eh. Parang ayaw nang makinig, kung baga ayaw mo na apakinggan or alamin yung buong pinto ng isang tao,
bago nila husgahan. Ang mahirap sa kanila, husga agad, apuna agad, ganito, ganyan agad, ang daming sasabihing masasakit na salita. So, diba? So, hindi nila alamin, bakit ba? Bakit ba ito ang pinasok na trabaho ng isang human being na to? Bakit ba nagkaganito siya? Bakit ba nagiging ganito ang buhay niya? So, dapat alamin nyo muna bago nyo husgahan. Bago nyo i-bash. Sa bagay, pag sinabing bashers kasi, bashers is always a bashers. Hindi na talaga mababago yan. Yun lang yun. Diba? Tara na nga, my God. Ayun mga kalingap na. Dito po tayo. Tao po. Ate Christy. Ay, hello. Hello po. Kumusta po kayo? Yung mga anak niyo po? Salamat. Sa labas. Kumusta po ang... Maganda si Ate Christy. Maganda siya. Maganda lang sinabi ko, ang isip niyo. Ramdaman niyo po ngayon? Medyo okay lang. Sige. So, ayun po, nakabalik po kami, mga kalingap na, si Ate Christy. Yan. Ano naman yung pinagkabalahan niyo ba dito, ate? Wala po. Dito po? Hindi po ako pwede magpagalaw ay. Hindi talaga pwede kasi bagong panganak ka, baka bigla ka mabinat. So, kailangan talaga ng pagkakaalam ko, mga 6 months yata ate. Mga ganyan, pag bagong panganak, di ba? Ang panganak po. Kaya nga po, ayun po, pwede pa ako kita. Pwede upuan na tayo. Sige po. Sige. So, ayan mga kalingap, no? Na bisita po natin ulit si Ate Christy dito. Ayan, yung mga anak mo nasa labas po, ate. Yan po, naglalaro. Kamusta po ang inyong pakiramdam po ngayon? Medyo masama nga po, parang nabibinat po ako. Kasi wala man pong ibang nagkikilos. Walang ibang nagtutulong po sa inyo dito? No po. Yung mga panganay na anak mo po, saan? Nandyan po, may sakit din po yun. May sakit yun. Kawawa naman si ate. May na nga, di ba? Kumbaga, ang hirap naman ng buhay niya. Kumbaga, bagong panganak, kumbaga wala man lang nag-aasikaso sa kanya. Tapos yung, tawag nito, yung iba niyang anak, may mga sakit pa. Nakakaano lang to. Bakit gano'n, no? Sobrang hirap. Sipin mo, ikaw lang mag-isa. Mag-isa lang to si ate, bagong panganak. Kumbaga, bawal pa talaga sa kanya ang magalaw-galaw kasi andun na yung baka iba ka mabinat siya. Tapos, may mga anak pa siyang may mga sakit. Nakakaano lang. Tapos dagdag pa yung mga bashers, 'di ba? Yung sa mga bashers naman kasi hindi ba kayo nag-isip na sa ganyang sitwasyon ng buhay ni ate, nakuha niyo pang i-bash? Alamin niyo muna yung buong pinto ng kanyang buhay bago niyo siya punain or bago niyo i-bash. Yun lang. May umusip po. Kaya yun po ate, no? And syempre, kaagad po kami pumunta dito kasi nga po natanggap ko po yung mensahe nyo, no? Na syempre, bilang isang vlogger din, mga kalingap, na gusto ko din na siguraduhin, no? Na kung ano po talagang totoong nararamdaman po ni ate ngayon. Ate, pwede niyo pong sabihin po ngayon para naman po na mapanood po ng ating mga viewers. Sige. Sige po. Kasi po nung nagpapanood po ako dun sa... Masakit lang kasi na... yung napapagusgahan po baga ako. Kasi hindi man po ako perfectong babae. Tsaka bago niyo po kasi ako makilala, buntis na po ako. May dinadala na po kayo? Opo, may po kasi ako, may... Kawawa naman.
Ay, mga bashers talaga. My God. Alam nyo guys, mga tawag niya mga hinayupak na bashers sa ibang utak talangka. Hindi kayo naawa sa sitwasyon ng buhay ni Ate Christy, no? Basta, makapag-bash lang kayo. Kasi basta sabihin ang nalaman nilang ganito trabaho, GRO, tapos buntis pa, daming anak. Ando na yung sabihang, si Ate Christy ganito, si Christy ganyan, kaya nakaganyan siya. Diba? Sabagay, bashers nga, diba? Bawat isa ay may sari-sariling problema na pinagdadaanan. Alam nating lahat yan. Kaya tandaan nyo ito mga bashers, kaya wala tayong karapatan na ang ating kapwa ay husgahan. Alamin nyo muna kasi yung buong katotohanan. Diba? Ikinasama, kaya lang po, hindi na po siya nagano kasi parang hindi niya man po kayang buhayin, may mga anak po usapan. Hindi na po siya nagbalik. Kaya medyo masakit man po yung nangyari sa akin. Eh, hindi ko na lang po pinara sa inyo. Oo, hindi niyo na lang po in-open yun tungkol doon. Ang masakit po sa akin kasi pinaghusgahan po ako agad. Yung mahirap doon yung intindihan ko rin yung sitwasyon ni kumbaga isa to sa mga taong sa Ate Christy na naapektuhan masyado sa mga pangbabash or panghusga ng ibang tao. Yun naapektuhan ko rin si Ate. At diyan nga pala sa mga diyan sa mga bashers na diyan, sa mga bashers. Alam niyo mga bashers, bago niyo husgahan ang pagkatao ng iba, like kay Ate Christy, siguraduhin yung malinis kayo. Malinis yung sarili nyo, malinis yung pagkatao nyo. Baka kasi ang insultong binabato mo kay Ate Christy, yung pala ay patama lang mismo sa mga sarili nyo. Okay? Hindi na kinaawa sa kalagayan ng isang Ate Christy talaga. Yung maano ko. Alam ko naman may pagkakamali po ako kasi hindi ko po inopen sa inyo. Pero para kasi sa akin, para sa ikatatahimik po kasi yun. Kaya ayaw ko na din po sana pag-usapan. Actually, nabinat po talaga ako kakaisip ko doon. Yun po talaga naging problema ko ngayon. Kasi... Naku ate, ang hirap ng sitwasyon mo, no? Kung wala na akong ibang masabi sa'yo, ate, no? Kundi, wag mo na pong pansinin. Wag mo pong pansinin yung mga taong nang babasya kasi importante kasi dito ate, mag-isa ka lang sa buhay, may mga anak ka pa. Ang laki pa ng obligasyon na nakaatang sa iyo. Tapos bagong panganak ka. Wag po magpapikto sa mga bashers ate. Yun lang, huwag ka na magbasa ng mga comments kung, for example, manood ka man sa mga vlog ni Dudong Royal of Malalag or sino sa mga Kalinga partners, better na huwag ka na magbasa ng mga comments. Manood ka lang kasi alam ko naman na mahirap kasi ate bagong panganak ka. Andun yun sa puntong ka talaga. Affront ka sa baka mabinat ka. Yun lang ate. So, mas maigi ate, ulit-ulitin ko, wag na wag mo pansinin talaga yung mga taong nang babasa sa'yo, nang huhusga sa'yo, nang pupuna sa'yo. Wag mo pansinin, wag ka magpaka-apekto. Yun lang yun. Kasi ikaw lang mismo ang nakakaalam ng buong katotohanan dyan sa sarili mo, dyan sa buhay mo, at hindi yung ibang tao. Yun lang. Nasasaktan po ako. Hindi po maalis-alis sa isip ko. Kaya yun po ate, no? Siyempre bilang isang tao din, no? Hindi naman po perfecto si Ate Christy, yun nga po sabi niya. And nung na-refer po Oo naman ate, nobody's perfect ka nga. Diyos lang ang
Diyos lang ang perpekto. Lahat ng tao may pagkakamali talaga. Dito sa atin sa Breaking news, Kyle and Mauricio have officially split. Channel po natin ni Kuya Marius. At bago po siya na-scout po ni Kuya Marius Vlog, buntis na po siya. No? Ilang buwan na po yun natin? Anong buwan po bagay? Nung bago po kayo Kasi na-scout January po, buntis na po ako eh. January. Opo. So, ayun po, hindi po namin alam. And syempre, tayo naman po mga kalingap ay yung ating layunin lamang po is makatulong, no? Kung andyan na nangyari na po mga kalingap, syempre ang ating gagawin po ay tanggapin na lang po, no? Kasi nga yun ang sabi ko na biyaya din po yun at may buhay din po. Kaya ang gagawin po natin mga kalingap, no? Maging sensitibo po tayo sa ating mga komento dito sa tungkol kay Ate Christy, no? Kasi isa din pong tao nasasaktan din po mga kalingap sa kung anumang mga binabato nating mga negative comments sa kanya. Kasi nababasa din po niya yun, no? Kasi nga ito may cellphone po si ate. Syempre alam po niya kung ano po ang nangyayari po, no? Kaya po ayan po, tigilan po natin yung panghuhusga po kay Ate Christy, no? Bagkus po ay mas lalo po natin siyang susuportahan, no, sa kanyang maganda yung sinabi ni Rulo Palalag. Iwas ka sa mga bashers, mga lintik na bashers talaga. Maawa po kayo sa sitwasyon ni Ate Christy. Huwag niyo pong husgahan kung ano man nangyari sa buhay niyo, kung bakit nagkaganyan po si Ate Christy. Alamin niyo mo, lagi kong inulit-ulit, alamin niyo po muna yung buong pinto. Yun lang po. Then sa mga bashers na yan, masasabi ko lang, magpakatotoo na lang kayo sa sarili nyo. Huwag na kayong manghusga. Magpakatotoo lang kayo sa sarili nyo at huwag puro kaplastikan at pangbabash lang yung mga alam nyo. Huwag ganun. Katandaanan pa ngayon na talagang hindi po biro na maging isang single parent, no? Na wala pong nagtataguyod, wala pong nagtutulong, ate, no? Wala pong nagbibigay po sa inyo dito ng monthly ayuda ninyo. Kaya nga po, yun po ang ating ang hirap ng buhay ni ate, di ba? Mag-isa siya, mag-isang itinaguyod yung kanyang mga anak, wala siyang walang tumutulong, walang kapartner sa buhay. So ang hirap, tapos yung bagong panganak. Ando na siguro yung atsain namin ni Ate Christy. Nagkakamali siya kasi lahat naman ng tao talaga walang ang perpekto, lahat ng tao nagkakamali. So hindi naman porkit ganyan yung pinagdaanan ni ate, huhusgahan agad porkit nagiging JRO, porkit itong ganyan, nagkaanak na naman, husgahan nyo agad. Maling-mali po yun. Sa mga ganyang tao po, like Ate Christy, yung tamang bigyan ng payo, tapos pagkatapos tulungan, gaya ng ginawa ni Dudong Ruel of Palalag. Ganun. Hindi yung porkit nakakita kayong tao na gito ganyan, lugmok na sa buhay, gito ganyan, hirap na hirap niya, ibabash nyo pa, pupunain nyo pa, huhusgahan nyo pa, o di ba? Mas lalong kawawa. Mas maganda, tulungan. Iahon kung saan man ngayon si Ate Christy. Tulungan. Isipin po mga kalingap. Siyempre, successful naman po na isilang po niya yung sanggol, no? Okay, dyan na. Ano po ate? Ano po yung babae po yan? Opo. So, ayan po mga kalingap, yun po ang aming pakiusap lamang po sa lahat po ng nakapanood ng video na ito. Kasi nga po, yun nga, hindi ko po makayanan talaga na hindi po sila i-vlog, no? O hindi po sa tulungan. Kasi nga po, yun nga, tuloy-tuloy na po yung tulong natin. Siyempre, may mga nagbibigay. And ayaw ko naman po na baliwalain sila dito, no? Sa kanilang sitwasyon dito ngayon mga kalingap, na talagang wala pong tumutulong, no? Kaya ngayon, isipan ko na balikan sila. And siyempre, isasama ko din po ang naka-scout sa kanila, no? Para naman po mahingan din po natin ng pahayag o opinion po. Si Kuya Mario. So yun ang ate, no? Yun lang ate masasabi ko, medyo mababaw lang. Teka lang ate,
kasi dito ate, unang-una, yung mga taong bashers o yung mga nangpupuna or nagsasabi ng mga masasakit na salita sa'yo, ang gawin mo lang dyan, huwag mong pansinin. Yun lang. Kasi ang isipin mo dito ate, yung kalagayan o sitwasyon ng pamilya mo kasi may mga anak ka. Yun. Yung sabi mong, kumbaga ayaw mo na magpa-vlog kay Dudong Rowell kasi ito ganyan, nasaktan ka sa mga bashers, na epektuhan ka, wag. Mali po yun. Ang isipin mo dito, yung sa mga anak mo at yung tulong na maaaring ibibigay sa'yo ni Rowell of Malalag. So, yun lang ate. Importante kasi dito yung pang araw-araw nyo, kung paano kayo makasurvive. So, malaking yan. Kumbaga, masabi ko, malaking tawag nito, malaking tsansa or malaking pasasalamat mo na may isang tao na dumating dyan sa inyo na handa kang tulungan. Diba? Kung ano mo yung nakaraan mo, nakaraan na yon, hindi na pwede mabago yon. Past is past, so hindi na Ang maigi ngayon, focus ka lang sa mga anak mo. Kung may mga taong tutulong sa'yo, like Rowell of Malalag, tanggapin mo. About sa mga bashers, huwag mo na pansinin. Hayaan mo na sila kung ano yung sasabihin na sa'yo, huwag mong pansinin. Yun lang yun. Kasi ikaw lang mismo ang nakakalam sa buong pinto ng buhay mo at hindi yung mga bashers or ibang tao. Yun lang ate. Kasi ang isipin mo dito ate, unang-una talaga, yung mga anak mo, maliliit pa. Yun lang yun. Yun lang ate, no? Ang mga sabi ko lang, alam ko naman na may awa ang Diyos at tutulungan ka ng Diyos at yan na nga, parang ginamit ng Diyos si Rowell bilang instrumento na madalas siya sa'yo, matulungan ka, ma-vlog ka at masustentuhan ka kung ano mo yung pangangailangan mo. Yun lang. So yun lang ate, ulitin ko lang, don't mind the bashers. Huwag mong isipin ang mga bashers kasi ang mga bashers kasi bashers is always a bashers. Mga walang pintang tao din yan. Baka kung ano yung mga sinasabi nila sa'yo, baka ganun ang buhay nila. Yun lang yun. Kaya yung mga taong bashers lang, babash lang yan kasi ang sagwa-sagwa ng buhay nila. Basta, huwag ka na magpapekto sa mga bashers ate. Ganyan talaga. Lahat ng tao may mga bashers sa buhay. So, huwag mo nang pansinin. Focus ka lang sa mga anak mo kung paano mo sila bubuhayin ng tama. Yun lang yun. Hanggang may Rowell of Malalag, napakaswerte mo natin na may isang Rowell of Malalag na nakilala ka at handa kang tulungan talaga. Yun lang yun. Makinig ka rin sa mga makinig lang ate sa mga sinasabi ni kasi magaling niya magpayo din, hindi lang magaling mag-charity si Dong Rowell, magaling din magpayo yan. Makinig ka sa mga kung ano yung mga sinasabi ni Rowell of Malalag, ng dudong namin. Basta sa mga bashers, wag mo nang pag-aksayahan ng oras. Yung mga ginagawa mong magbasa ka ng mga comments sa mga comment section nito ganyan, kaya nasasaktan ka, yung nagsasayang ka ng oras, mas maganda niyan, ilaan mo na lang sa mga anak mo yung oras na yan kaysa ilaan mo yan sa mga bashers, sa mga taong nang babas sa'yo. So, yun lang yung ate ang tanging may papayo ko. Nagiging GRO ka man, nagkaanak ka ng ilan ba yung magiging anak mo, ganun talaga buhay. Kasi may rason naman kung bakit napasok mo ang trabaho na yan. Di ba? Pwedeng, sabagay, kaya nga, lagi kong sinasabi, ikaw na yung nakakaalam ng buong pinto. Yun lang yun. May rason kung bakit nagiging ganito ang trabaho mo. Bakit nagkaganyan ka? Bakit nagkaganito ka? So, yun lang yun. So, buti na lang, may dumating sa'yo na ginawang instrumento ni God para tulungan ka, para kalingapin ka. Walang iba yon, si Rowell of Malalag. Yun. So, siguro guys now, nakakaawa lang kasi. Sige, pakinggan pa natin konti, no? Mario, ayun.
Okay. Welcome po sa ating channel. Ayan, ayan, unang-una, kumusta ka na ngayon? Medyo okay lang. Maganda naman dahil nakaraos ka na. Alam mo, sa totoo lang, na-shock din kami dahil wala kaming kaalam-alam na ganun pala na meron kang buntis ka nga pala. Kasi kung mga kalingap, kung iisipin nyo, nung mapuntahan ko si Christy dito ay kunaw siya, June. At saka binilang ko. So nung nakita ko siya na meron na siyang buntis. We've helped millions of creators improve their SEO to grow their YouTube channels. TubeBuddy is a platform that helps na. Kaya yun ang sabi niya na magbabago na. Hindi naman na ibig sabihin na may apat. Dong Roel, tika lang Dong Roel. Ba't yan ka naman umupo sa likod do Dong Roel? Huwag ka naman dyan Dong Roel. Ibig sabihin ko po baga yung siguro kung nakuha natin siya na hindi pa siya buntis, tapos nabuntis siya ulit, siguro yun ang pwede akong husgahan. Ayun, pwede natin ho siyang husgahan. Hindi ho dahil tama yun. Kung nakilala man nila Dong Roel na hindi pa buntis, tapos for how many months na buntis, doon na kayo doon na kayo magtanong. Yung mga tanong na may laman na mayroong mga kasamang panghuhusga. Pwede yun. Tama yung sinabi ni Kita ho natin siya, yung pagbabago niya ay meron na ho yung laman yung nasa tiyan niya. Kaya sana ho mga kalingap, sa lahat ng mga viewers, sana ho, maunawaan din ho natin si Christy sa kanyang kalagayan. At wala ho tayong ibang gagawin ngayon kundi suportahan ho siya. Yun po. Yun lang po ang kwento sa kanya. At mabuti na lang po at nakita ko siya dahil sa yung time na yun talagang kailangan niya ng tulong. Hanggang ngayon mo kailangan niya ng tulong. At saka wag naman ho nating huhusgahan siya na mga masamang salita. Yun lang ang masasabi ko. At marami pong salamat kay Roel of Malalag dahil sa kanyang tulong. Yan lang po. Thank you po kay Kuya Mario. So yun nga guys, sa bagay kasi, pag sinabing iwan ko ba, bakit ang daming taong manghuhusga? Diba? Manghuhusga, mata pobre, di ba? Yung mahilig mampuna. Yun po, ate, kamusta naman po ang nyo ngayon? Medyo yung kalungkutan nyo na dinadala po. Medyo nakakaluma na po ako kasi naibuboy sa auto. Oo, nasabi nyo na po yung inyo. Diba ate, mas maganda yung ganon. Mas maganda yung ganon ate Christy, na ilabas mo, buti na lang at na-vlog ka ni Dodong Roel. Kumbaga, mayroon kang tao na kausap at ilabas mo yung mga kung ano yung galing sa dibdib mo. O guys hindi ko sinabing galing sa puso niya, wag na sa dibdib kasi iba yung iniisip ng ibang tao. O ba nailabas mo lahat kung ano yung sa loobin mo, kung ano yung mga sakit na mga naramdaman mo, di ba? Yung mga ganun ate. Makaluwag-luwag mo yung ate sa pakiramdam mo na mayroon kang nakausap na bakit ganito ganyan at mayroong mga taong nagbigay siya ng mga advice, something like that, na nagbigay siya ng mga aral o payo na yun na nga. Kasi ang tanging maipapayo ko lang si ate, yun na nga, huwag mong pansinin yung mga bashers kasi unang-una, wala namang maitutulong sa yung mga bashers kung papansinin mo. Ang dulot na yan sa'yo, ang dala lang yan sa'yo ate, masasaktan at masasaktan ka lang. Kaya huwag mo nang pansinin. Ang isipin mo lang dito, pinaka-number 1 na isipin mo dito, yung mga anak mo. Kasi napakaswerte mo po at na-vlog ka ng isang Roel of Malalag. Yun lang yun. Hindi pa huli ang lahat ate para magbago. So need mo talaga magbago para na rin sa mga anak mo. So yun lang po yun ate. Marami pong tutulong sa'yo. Hindi ka papabayaan ni God, ni Lord.
ate, no, sana ma-vlog ka pa ni Dudong. Basta yung mga taong nanghusga sa'yo, huwag mo nang pansinin, hayaan mo na sila. Huwag kang maglaan ng oras doon. Yung oras na, ulitin ko lang uli ate, yung oras na ilalaan mo sa mga bashers, ilaan mo na lang sa mga anak mo, sa pag-alaga ng mga anak mo. Yun na lang. Tsaka, yun na nga, hindi pa huli ang lahat para magbago. Kung basta, may mga dahilan naman, may mga rason, bakit ka nakapasok ng itong trabaho? Anong basehan, anong rason? Bakit, 'di ba? Ikaw lang mismo makakasagot niya na ate. So sa mga bashers na walang alam, yung mga bashers na walang alam sa kwento sa buhay mo, huwag mo nang pansinin. Yun lang. Kasi ikaw lang mismo nakakaalam ng kwento nun. Yun lang. Kasi naniniwala kami na mabuti kang tao. So, yun na nga ate. Buti na lang at na-scout ka ni Kuya Marius ba yun? Marius Vlog ba yun? Pakisubscribe na lang guys. Yung nakaano dyan, nakakilala kay ano. At inilapit niya kay Roel. So yun na lang ate, no? Hanggat may Roel of Malalag na natutulong sa'yo, huwag mo pong tanggihan magpa-vlog. Yun lang po. Huwag mo nang ulitin ko, huwag mong pansinin yung mga bashers. Bashers is always a bashers. Hindi mababago yan. Masasaktan at masasaktan ka lang talaga kung literal na basahin mo yung mga komento nila. Yun lang. Ilaan mo na yung oras mo sa mga anak mo. Yun po ang pinaka-number 1 na isipin mo. Yung mga anak mo po. Yun lang. God bless sa'yo, Ate Christy. So, siguro guys, hindi ko napahabain to, no? Naantig lang din ako dito sa kwento ng buhay ni Ate Christy kasi yun pala, na apektuhan din siya sa mga pinagsasabi ng mga bashers about sa kanya. Diba? Tapos, yun na nga, literal na nagkaroon siya ng binat bagong panganak. Alam natin pag bagong panganak, bawal pa mga ito ganyan, bawal mga problema, bawal may stress, bawal magalaw-galaw. So, yun lahat naranasan ni Ate Christy. Pangalawa pa, yung sabi niya kanina, yung mga anak niya may sakit pa. So, mahirap talaga sitwasyon ni Ate. So, ang need ni Ate dito, hindi panghusga, pangpupuna o pangbabas. Ang kailangan or need talaga ni Ate dito, yung needed talaga, tulong para kay Ate Christy at sa mga anak niya. So, saludo ako si Roel of Malalag dahil andyan ka para kay Christy at tinulungan mo. So, yun lang guys. Kasi hindi kailangan ni Ate Christy dito. Hindi makakatulong yung mga bashers dyan. Yung mga pangbabas nyo ba nakakatulong yan kay Ate Christy or sa mga anak niya? Diba? Parang lalo nilang nilugmok yung tao. Yung human being na yan. Much better tulungan. Gaya ng ginagawa nila ni Roel of Malalag. Diba? Hindi porkit na ganyan trabaho niya, hindi porkit nagkaanak siya, sugitin kasi ang dami ng kwento, husgahan nyo agad. Huwag po ganun. Hanggat may buhay pa, kaya magbago. Hindi pa huli ang lahat para magbago, Ate Christy. Yun lang. Ulitin ko lang po ulit, Ate Christy. Don't mind the bashers. Isipin mo na lagi, yung mga anak mo, alagaan mo, mahalin mo, at magbago ka. So, siguro guys, hanggang dito na siguro, hindi ko napahabain to, no? Ngayon lang nagseryoso si Wow Life TV, ang inyong Mr. Good Vibes. So, maraming salamat sa mga nag-like and share. So, yun lang guys. At sa mga hindi nag-skip ads. So, thank you very much po sa inyo. Sa lahat po ng Team Kalingap, Rochelle, Team Kalingap, thank you very much. Wow Life TV at your service, Mr. Good Vibes. Bye-bye guys! Ingat kayo lagi, Ate Christy, at sa mga anak mo. God bless po. Basta, yung mga bashers, huwag mo nang pansinin. Go ka lang sa buhay mo.